Erlinda na umamin na nga daw mismo sa kanya si Mark na di umano si Mark may paghanga sa mga lalaki, sa kapwa lalaki niya, parang nagkakagusto siya. Pero wala naman po kayo nakumpirmang naging karelasyon ni Mark na lalaki. Wala po. Pero nasabi rin ni Mark na ano nga, ganyan. May paghanga siya sa lalaki. Yung may tinitipuan niyang lalaki, ganun. Mark, bakit talagang nasabi mo yon na may paghanga ka sa lalaki? Kasi po may mga barkada po akong dancer, sabi ko, tingnan mo to ma, ang galing sumayaw. Coping spag. Yung ganun lang po. Ganun po sinabing ano talaga. Oh. Sabi lang naman niya, humanga lang siya. Ma, tignan mo ito, ang galing sumayaw. Pag sinabi mo ng anak mong ganun, bakla na po siya. Ah. 4 years na po silang magkaibigan ni Mark, kaya alam na alam niya ang tunay na pagkatao nito. Sila ang laging magkasama sa mga gimikan. Kaya siya lang ang makakapagsabi ng confirm at magpapasabog ng tunay na pagkatao ni Mark. Narito si Marlon Bautista. Pasok! Hindi mo kilala? O ngayon, kilala mo na ako. Hindi kinakabahan ka. Sandali lang! Ano? Tapos kitang Ano? Doon. Man, magpakadana ka na, daldar na ka rin. Ano? Ngayon? Ding! Ang bato! Darna! Marlon, sino ka sa buhay ni Mark? Tropa niya po, lagi niyang kasama sa rampahan, kung saan-saan. Kung saan lugar po kami nakakarating. So Marami ikaw po ang kami. nag-text sa kanya? Hindi po ako. Siguro yung mga iba pong kaibigan niya na mga bading din po nakasama namin. So Mark, ano nga? Ano, di kinakabahan ka. Ang sa amin lang naman, umamin ka na. Kasi wala naman masama kung aamin ka eh. Di ba? Ano naman? Bakit niyo ba siya pinipilit umamin? Eh paano kung hindi pa ito ang time, Marlon? Sa bagay, doon na nga po tayo. Pero, kasi di ba? Hindi, ikaw ba nung umamin ka na ikaw ay Becky, pinilit ka ba ng ganito? Hindi naman po kasi ako talaga, since talaga naramdaman na rin po ng mga... Kasi ano ko eh. syempre, we know kung gaano kahirap para mag-out ang isang tao, di ba? Napakahirap nun. Napakahirap na ngang alamin kung ano ba ako, kung lalaki ba o babae ako. So bakit natin pinipilit yung tao? Ikaw naman, nung nag-out ka, wala namang pumilit sa'yo. Oh. Doon nga po, pero sana sa ngayon eh, aminin niya na kasi wala namang baho na hindi nasisingaw eh. Kaya, Hindi nga aminin kayo niya na eh. magdi-decide Hindi kayo kung magdi-decide kailan niya nun. gagawin yun eh. Wala kayo sa lugar para sabihin sa kanya kung kailan siya aamin o hindi. Oo. Maari din na baka nalilito lang si Mark at inaalam pa niya, hindi pa niya siguro alam, Aling Erlinda, kaya tinitignan niya. Pero hindi ibig sabihin na pipilitin niya yung tao na umamin siya. So ang tanong ko, Marlon, nakita mo na siya may kasamang boylet? Opo. Ah, nakita mo na. Oh, Nakita mo marami nang meron siyang kahalikan na boylet? Wala po, beso-beso lang, holding hands, tsaka yung mga hawak nyo na gano'n sa mga ano. Oh. may gusto ka lang sa akin yata eh. Ako, din sa'yo. Wow! Gusto So, ko sa'yo. ikaw, masasabi mo, Marlon, bading ka. Oo, pero hindi naman total yung bading. Ano lang po, pamin, gano'n. Pero Pamin. Okay. May yun nga yung sinasabi ni Hans na merong klasifikasyon yan. Tama, Hans? Ganun So din. baka siya, silahis siya. Hindi kaya, At Hans? saka Chang, baka ito pa lang yung simula na nag-e-explore siya eh. Oo. Na minamadali ninyong tatlo. Wala kayong karapatang madaliin siya. So ano ba yung kilos ni Mark nung magkakasama kayo? Sige, paano? may pilagtik pa yung mga daliri niya, Oo. bewang niya, maano na, mahagis. Mahagis-hagis na. Yun na nga. Okay. Ipagpalagay natin pumapalantik, ipalagay na natin kumekembot. Aling Erlinda, baka ho may pinagdadaanan pa ang anak ninyo na nalilito siya at hindi niya alam kung ano ba talaga. Pero eto kayo, biglang dapat magbigay ng suporta. Ang una niyong salita, nakakahiya. Oo. Yung kagad,
Eh di nakaramdam na kagad ng rejection ng anak ninyong si Mark. Imbis na, oh anak, sige, unawain, tignan natin, ano bang mangyayari? Alamin mo nga mabuti, ikwento mo sa akin. Pero hindi, kayo unang nagtutulak sa kanya palayo. Sinasabi nyo kagad nakakahiya. Siyempre po, hindi alam ng papa niya na ganun siya. Oo nga po, pero kung may problema nga po si Mark, kayo po ang tutulong sa kanya para maging tulay sa ama. Ito yung walang pinagkaiba yan sa batang nabuntis na sinermo ng pangalan, sinermo na ng nanay, imbis na tinulungan. Dapat suportahan pa rin po ninyo dahil anak pa rin po ninyo yan. Nalilito ka ba, Mark? Doon na lang tayo ha. Hindi na tayo doon sa katanungan kung ikaw ay Becky o hindi. Naandoon ka ba sa puntong may mga bagay na hindi ka nauunawaan na inaalam mo pang mabuti kung sino nga ba si Mark? Opo, kasi po, lagi na lang po silang wala sa bahay. Tapos, magkaroon ng konting hindi ko pag-unawaan, hindi niya po ako iniintindi. Lagi niya lang po kinakampihan, yung kapatid ko nila, ito, si Jess. Eh, si Erpat po, lagi po pumapasok. Nandun lang po yung pagkakampi ko. Nasaan ang nanay mo? Wala sa pag-alagala. Sa mga kumari niya. Pero ang tanong ko, o pag nandun sa bahay, anong problema? May magawa lang po ako ng konti sa kay Buling, magkasagutan lang kami. Nagagalit na kaagad siya sa akin, pinapalis na ako. Yan ang lagi niya kinakampihan. Bakit po ganon, Aling Erlinda? Paano po, nagsasapakan sila. Nasapak niya po si Jess, naabutan ko na lang po o sinasapak yung kapatid niya. Si Mark po ang nananakit. Opo, siga-siga po yan. Kasi, sana po inalam niyo muna kung bakit nasapak si Jess. Ayun na po, inaano rin po nung isa. Bakit nasapak si Jess? Inaano niya nga pong bakla to. Ayun. Sabi niya. Pero Mark, gusto kong malaman mo na iintindihin ka namin, hindi ka namin huhusgahan. Kung sa palagay mo, hindi ka nauunawaan ng mama mo, hinuhusgahan ka niya, ganun din ang kapatid mong si Jess. Kami, papakinggan ka namin. So, ang tanong ko sa'yo, para matahimik na silang lahat, naguguluhan ka ba? O ano ba ang pakiramdam mo? O inaalam mo pa? Paano ba? Nalilito pa po. Hindi pa po alam kung saan ako lulugar. Nalilito ka. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Saan ka lulugar saan? Sa pagiging lalaki o pagiging babae? Doon na nga po. Kasi marami rin po nararamdaman pagka may mga kasama ko yung barkada ko. Parang... So meron kang parang pinagdadaan ng krisis na hindi mo alam na medyo pag nakakita ka ng lalaki, may iba kang pakiramdam. Opo. Pag nakakita rin naman akong babae, parang nai-love din naman. Tapos pag sa lalaki, ganun din po. So hindi mo pa nga alam kung Becky ka o hindi. Hindi mo alam. Opo, wala. Pero nag-enjoy ka pag kasama mo ay mga Becky. Parang ganun na, parang masaya po ako pag kasama ko sila. Pero nag-enjoy ka rin pag may kasama kang lalaki. Opo, siyempre. Tropa. Pero pag tapos- babae, nai-in-love ka rin. Opo, masaya rin po. Sabi nga nila, di ba Mark, minsan lang naman ang ating buhay. So we have to be happy. Diba? So kung talagang sinasabi niya na nahihirapan siya, nalilito siya, meron siyang krisis na pinagdadaanan. I think kung hindi ako nagkakamali, Dr. Camille, ito yung parang sinasabing may identity crisis si Mark. Totoo So yan, talagang para maipaliwanag po sa inyong lahat yon sa kanyang ina at sa kanyang kapatid at sa mga tao sigurong hindi na rin maintindihan kung ano itong nangyayari kay Mark. Makakasama po natin ang ating trio tagapayo at sila na lamang po ang magpapaliwanag sa ating mga bisita dito po sa kanilang pinagdadaanan ngayon sa buhay nila. Bakit Marklin ang pangalan niya? Papa niya po ang nagbigay nun. O, unang-una, yung pangalang Marklin, di ba, parang tunog ng babae. Nakaka-confuse na po yun. Yun pala, nakaka-apekto na sa kanyang pagiging lalaki na bibigyan mo ng pangalan tunog babae. Marklin. Ano pangalan ng mga kapatid mo lalaki?